Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Napakasarap naman talagang magmahal, lalo na kung ang iyong pag-iibigan ay mauuwi nga sa isang kasalan. Pero, paano kung malaman mo na ang lalaki na iyong pinakasalan ay katulad mo rin palang babae? Sa ating video ngayon, alamin nga natin ang tatlong mga kwento ng pagmamahalan na nauwi sa lokohan. Dahil ang mga pinakasalan ng mga biktima sa ating kwento ngayon ay kapareho pala ng kanilang kasarian. Para nga sa una nating kwento, kilalanin natin ang babae na si Noor Aini, 22 years old. Si Aini nga ay nagmula sa Jambi, Indonesia. Taong 2021 nang sinimula ni Aini na gumamit ng isang online dating app na Tantan. At sa online app na ito, nakilala ng dalaga ang lalaking nagpakilalang si Anaf Arafi, 26 years old. Sa profile ni Anaf, sinabi niyang siya ay isang neurosurgeon. Agad namang naging interesado si Aini kay Anaf kaya siya ay nag-swipe right. Mula nga noon, naging magka-chatmate na sina Aini at Anaf. Maganda naman ang naging takbo ng pag-uusap ng dalawa at agad silang naging interesado sa isa't isa. Hindi nagtagal, personal lang nagkita sina Aini at Anaf para sa kanilang unang date. At matapos ang kanilang unang date, nahulog na nga ang loob ni Aini at Anaf sa isa't isa at nagkaroon na sila ng isang relasyon. Ipinakilala nga ni Aini sa kanyang buong pamilya agad ang kanyang bagong kasintahan. Tulad ng kanyang sinasabi kay Aini, ang pakilala din ni Anaf sa pamilya ng kanyang kasintahan, siya ay isang neurosurgeon na doktor at nakapagtapos ng kanyang pag-aaral sa Amerika. Bukod doon, ipinagyabang din ni Anaf na siya ay may negosyong ulingan. Manghang-mangha naman ang nanay ni Aini na si Siti kay Anaf. Pinuri pa nga ni Siti si Aini na magaling siyang pumili ng lalaki. Pero kalaunan, napansin ni Aini na may kakaiba sa kanyang bagong boyfriend. Sapagkat sa tuwing sinusubukan ni Aini na hingin ang credential o miski ID man lang ng kanyang kasintahan, walang maipakita ang lalaki. Kung ano-ano nga ang dahilan ang sinasabi ng doktor sa tuwing tatanungin siya ni Aini. At ilang linggo ngang tumira si Anaf kina Aini at inalagaan ang mga magulang ng kanyang kasintahan. At dahil mahal naman ni Aini at Anaf ang isa't isa, nagdesisyon silang magpakasal agad. July 18, 2021 nang nangyari nga ang kanilang pag-iisang dibdib na isang simple at palihim. Hindi din formal na inirehistro ang kasal ni Anaf at Aini dahil wala ngang maibigay na dokumento si Anaf. Matapos nga ang pagpapakasal, tumira si Anaf at Aini sa poder ng pamilya ni Aini. Malugod namang tinanggap si Anaf ng pamilya ng dalaga. Noong una, masaya naman ang relasyon ng bagong kasal. Subalit sa pagdaan ng panahon, may napansing kakaiba ang nanay ni Aini at ang iba pang mga kamag-anak ng babae kay Anaf. Hindi kailanman naghubad ng damit pang itaas si Anaf kahit mainit ang panahon at walang ibang tao sa bahay. Kapag lalabas ang lalaki sa banyo, nakabis din agad ang doktor ng damit. Ayon din kay Aini, kailanman ay hindi niya nakita ang katawan ng kanyang mister at kung meron mang mangyari sa kanilang dalawa, kamay lamang umano ang ginagamit ni Anaf sa kanilang pagtatalik. Bukod doon, kailanman ay walang ipinakilalang kamag-anak ang doktor sa pamilya ni Aini. Ilang beses namang tinanong ng misis ang kanyang mister kung bakit medyo malaki ang dibdib ng lalaki. Sagot naman ng doktor, mayroon lamang siyang hormonal disease. Ayon naman sa mga kamag-anak ni Aini, sa tuwing tatanungin nila si Anaf bakit hindi siya nagtatrabaho, paiba-iba umano ang sinasabing dahilan ng lalaki. Mayroon ding isang pagkakataon na gustong makita ng mga kamag-anak ni Aini ang diploma at ang iba pang dokumento ni Anaf na magpapatunay na siya talaga ay isang doktor at graduate sa Amerika. Pero hindi maipakita ng doktor ang mga dokumento na ito at palaging may dahilan ang lalaki. At dahil nga sa sunod-sunod na pagdududa ng ilang kamag-anak ni Aini, maski si Aini ay nagsimula ng magduda sa kanyang mister.
Samantala, isang araw, si Anaf ay nangutang ng pera sa nanay ni Aini na si Siti. Sinabi ni Anaf na mayroon siyang sakit at naawa siya sa kanyang biyanan. Kaya naman imbis na pautangin, binigyan na lamang ni Siti si Anaf ng pera. Bukod doon, sinabi din ni Anaf sa kanyang biyanan na ang pera na kanyang inutang ay gagamitin niya sa pangdagdag ng kanyang negosyo. At dahil nga sa paulit-ulit na paghingi ng pera ni Anaf kay Siti, nagduda na din ang ginang kay Anaf. Hanggang isang araw, sinabi na ni Siti sa kanyang anak na si Aini na umabot na ng 1 million pesos ang pera na naibibigay niya kay Anaf. Nagulat naman si Aini sa sinabi ng kanyang nanay dahil wala siyang alam na may sakit pala ang kanyang asawa. Nang mga oras na iyon, pakiramdam nga ni Aini niloloko na siya ni Anaf. Kaya naman isang araw ay kinausap na niya at ng kanyang nanay si Siti si Anaf. At sa sala nga ng bahay ng pamilya ni Aini, kasama si Siti, ay derecha nilang tinanong si Anaf. Sa pagkakataon na ito, pilit na pinaghuhuban ni Siti si Anaf kung wala naman daw itinatago ang lalaki ay dapat kaya niyang magawa ang mga ito. Subalit nanindigan at hindi pumayag si Anaf. At dito na siya umamin sa kanyang misis. Paiyak-iyak nga na inamin ni Anaf kay Aini at Siti na ang katotohanan, siya talaga ay isang babae at hindi lalaki. Gulat na gulat naman si Aini sapagkat matapos ang 10 buwan nilang kasal kasama si Anaf, nalaman niyang babae pala ang pinakasalan niyang mister. Dahil sa panloloko ni Anaf, siya ay kinasuhan din ni Aini ng falsification of document para sa pagpapanggap niya na siya ay isang doktor at bukod doon, kinasuhan din siya ng kasong fraud para sa panghuhuthot ni Anaf ng pera sa nanay ni Aini. Agad ding nakipaghiwalay si Aini kay Anaf. Napag-alaman kalaunan na ang totoong pangalan pala ni Anaf ay Iriani Arifif at hindi siya isang doktor at hindi rin nag-aral sa Amerika. Dali-dali ding pinuntahan ng mga pulis ang address ng totoong bahay ni Anaf at nalaman nga nila na hindi pala ulila ang babae. At pagdating nga sa police station, inamin ni Anaf na nagpanggap siyang bilang lalaki para lokohin ng pera si Aini. At matapos kasuhan, ikinulong agad si Anaf sa police station. Kumalat nga online ang totoong larawan ni Anaf habang nakasuot ng damit pang babae. At makalipas ang 2 buwan, napatunayan si Anaf na guilty sa mga kasong isinampa laban sa kanya at siya ay hinatulan lamang ng 6 na taong pagkakakulong. Kung sa unang kwento, isang babae ang nagpanggap na lalaki, para naman sa ating pangalawang storya, nagulat na lamang ang isang mister na ang kanyang napangasawa ay katulad na rin palang lalaki. Ang mister na biktima sa pangloloko na ito ay kinilala lamang bilang Aki, 26 years old na mula Indonesia. Sa social media, nakilala ni Aki ang isang babae na si Adinda Kansa, 26 years old. Matapos ang pagchat-chat ni na Aki at Andida, nagdesisyon na silang magkita ng personal. Sa kanilang pagdidate, napansin ni Aki na masyadong konserbatibong manamit si Andida. Balot na balot ang babae at palaging nakasuot ng traditional Muslim attire. Nakasuot palagi si Andida ng niqab kung saan makikita lamang ang kanyang mga mata. Iginagalang naman ito ni AK at tingin niya, ito ay bilang tanda ng debosyon ni Andida sa Islam. Matapos ang napakaraming date, nagkaroon na ng formal na relasyon ang dalawa at kalaunan nga ay nagdesisyon na magpakasal. April 12, 2024 nang ikinasal sina AK at Andida sa isang simple pero masayang seremonya. Pero sa kalagitnaan ng seremonya, nagulat si AK dahil walang pamilyang inimbitahan si Andida sa kanilang kasal. Katwiran naman ni Andida, wala na siyang pamilya o kamag-anak, kaya wala siyang inimbitahan sa kanilang kasal. Bagay na pinaniwalaan naman ni AK. Napakasaya nga ni na AK at Andida matapos ang kanilang kasal. Sa unang gabi ni na AK at Andida bilang mag-asawa, tumanggi ang babae sa kanyang asawa. Sinabi ng babae sa kanyang mister na meron siyang buwanang dalaw ng araw na iyon. Iginalang naman ni AK ang desisyon ng kanyang misis.
Subalit matapos ang kasal, maraming napansing kakaiba si AK sa kanyang bagong misis. Ayaw kasi ni Andida na ipakita ang kanyang muka kay AK maski sa pamilya ng kanyang mister. Ilang beses din niyaya ni AK si Andida na may mangyari sa kanila, subalit laging sinasabi ng babae na masama ang kanyang pakiramdam. Bagay na muli na namang nirespeto ni AK. Hindi din kailanman nakita ni AK ang kanyang asawa na nagbihis ng damit. Bukod doon, ayaw ding makisalamuha ni Andida sa pamilya ni AK at gustong nakatago lamang sa kanyang kwarto. At dahil nga napakarami ng tila kaduda-duda sa kanyang bagong misis, makalipas ang 12 araw matapos ikasali na AK at Andida, nagdesisyon na si AK na paimbestigahan ang bago niyang misis. At sa kanyang pag-iimbestiga, sinundan niya isang araw ang kanyang misis na ito ay umalis ng kanilang bahay. Hanggang sa napadpad nga siya sa isang kalye na hindi naman kalayuan sa kanilang bahay. Nakita nga ni AK na pumasok si Andida sa loob ng isang bahay. At matapos ang ilang oras ay lumabas na din si Andida sa bahay. At sa punto nga na ito, nagdesisyon na si AK na kumatok sa nasabing bahay. Pinagbuksan nga siya ng isang mag-asawang pamilya. Tinanong ni AK ang mag-asawa kung sino ang babaeng lumabas at pumasok ng kanilang bahay. Agad namang sumagot ang mag-asawa at sinabing anak nila ang lumabas ng kanilang bahay. At dito na nalaman ni AK na nagsinungaling talaga sa kanya si Andida dahil buhay pa pala ang kanyang mga magulang. Tinanong naman ni AK ang dalawang mag-asawa kung sino at ano ang pangalan ng babaeng lumabas ng bahay. Sinabi din ni AK sa mga magulang ni Andida na siya ang bagong mister ng kanilang anak. Gulat na gulat naman ang mag-asawa at matagal na umanong nagko-crossdress ang kanilang anak simula taong 2020. At ang totoong pangalan nga ni Andida ay kinilala lamang bilang ESH. Pag-amin din ng mga magulang ni Andida, wala silang alam sa pinaggagawa ng kanilang anak at hindi nila alam na ikinasal na pala ito. Gulat na gulat si AK at galit na galit nang nalaman niyang niloko siya ni Andida. At ayon nga kay AK, hindi niya agad nahalata na lalaki din pala si Andida dahil balot na balot ito ng damit. Kaya naman matapos puntahan ang bahay ni Andida, dali-daling nag-report si AK sa mga pulis at inakusahan si Andida na scammer. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis sa pagkatao ni Andida. Agad nga dinala sa police station si Andida para sa isang investigasyon. At pagdating sa police station, agad namang inamin ni Andida na balak lamang niyang nakawin ang pera at ari-arian ng pamilya ni AK kaya siya nagpanggap na babae. Ayon sa mga pulis, maliit at pangbabae ang boses ni Andida kaya aakalain talaga siya na isang babae. Sa mga larawan, mukha din daw babae si Andida kaya napaniwala niya ang mga tao sa kanyang paligid na siya ay isang totoong babae. Agad namang humingi ng patawad si Andida sa kanyang pinakasalang na lalaki na si AK. Pero sa huli, kinasuhan pa din ni AK si Andida ng fraud. Kalauna nahatulan si Andida ng 4 na taong pagkakulong. At dahil nga sa mga nangyayari na akala niya ay natagpuan na niya ang tunay na pag-ibig, labis na na-depress si AK sa pinagdaanan niyang problema at hindi agad siya nakabangon sa buhay. Sa atin namang huling kwento, ang lalaking naloko ay kinilala namang si Muhammad Umar, 32 years old, kung saan ang biktima na ito ay naloko din at ang pinakasalan niya ay isa rin palang lalaki. Dahil nasa tamang edad na si Muhammad, nagsimula na siyang maghanap ng mapapangasawa. Isang araw ay nakilala nga ni Muhammad ang babae ni si Francisca Anastasia alias Icha, 30 years old. Tinawagan ni Muhammad si Icha at labis siyang na-inlove sa boses ng babae. Sinend nga ni Icha ang Facebook account niya kay Muhammad. Pero dahil hindi masyadong marunong si Muhammad sa gadgets, nagpatulong siya sa kanyang mga kapitbahay para i-add si Icha sa kanyang social media account. At kalaunan, nag-connect na nga ang dalawa sa kanilang Facebook accounts. At sa pag-uusap nga sa chat ni na Muhammad at Icha, nagdesisyon silang magkita sa isang mall. Agad namang na love at first sight si Muhammad sa kadate niyang babae.
Matapos nga ang kanilang date, nagkaroon sila ng isang formal na relasyon. Kung saan, tumira na din si Icha sa bahay ni Muhammad kasama ang mga magulang ng lalaki. Sinabi nga ni Icha sa kanyang bagong kasintahan na siya ay nagtapos ng pag-aaral sa Germany. Manghang-mangha naman ang mga kaanak ni Muhammad kay Icha nang nalaman nila ito. Hindi nagtagal, pinag-usapan na si Muhammad at Icha ng kanilang mga kapitbahay sapagkat binahay na ng lalaki ang babae kahit hindi naman sila kasal. Kaya naman dahil dito, nagdesisyon na ang dalawa na tuluyan ng magpakasal. Nangutang pa nga si Muhammad at ang kanyang mga magulang para sa kasal na ito. Ang lahat nga ng gastos sa kasal ay sinalo lamang ni Muhammad. Matapos ang pagpapakasal, naging isang tunay na asawa naman si Icha kay Muhammad. Ang babae ang nagluluto at naglilinis ng bahay. Bukod doon, nakilala din si Icha ng mga kapitbahay ni Muhammad dahil ang babae ay nagtuturo ng Quran sa mga bata sa lugar. Marami nga ang natuwa kay Icha lalo na maganda ang boses ng babae. Napansin naman ni Muhammad na kakaiba ang kanyang misis. Hindi niya nakikita kailanman ang katawan ni Icha at palagi itong nakasuot ng mahabang mga damit. Maging ang nanay ni Muhammad ay nagtaka na din kay Icha dahil matapos ang 6 na buwan, nakita niya umanong tumubo ang buhok sa mukha ni Icha. Maging ang mga kapitbahay naman ni Muhammad ay nagsimula ng magtaka sa babae. Isang araw, nakita kasi nila si Icha na napakalakas ng pangangatawan at nakita itong nagbubuhat ng matigas na galon ng tubig. Si Icha ay kakaiba at hindi tulad ng mga kaedad niyang babae. Kaya naman nagkaroon ng chismis na hindi talaga babae si Icha at agad itong nakarating sa kanyang mister na si Muhammad. At para nga tumigil na ang usap-usapan, sinabihan ni Muhammad ang kanyang misis na kumuha ng medical certificate na magsasabing babae talaga si Icha. Subalit ang hindi alam ni Muhammad, lalaki pala talaga ito. Pineke ni Icha ang medical certificate at ipinakita ito kay Muhammad. Naniwala naman si Muhammad sa peking dokumento na ibinigay ni Icha sa kanya. Subalit nang i-check ni Muhammad ang klinik kung saan nanggaling ang mga dokumento, nalaman niyang peke ito. Kaya naman nagdesisyon na si Muhammad na ipaaresto ang kanyang misis na si Icha. Dali-dali namang dumating ang mga pulis sa bahay ni Muhammad at inaresto ang babae. Sa police station, agad na inamin ni Icha na siya ay isa talagang lalaki. Sa investigasyon, napag-alaman nga na ang totoong pangalan ni Icha ay Ramad Solistio at agad siyang kinasuhan ng fraud dahil sa kanyang panluloko sa kanyang kasirian. Siya naman ay hinatulan ng 6 na buwang pagkakakulong. At dahil nga sa mga kwentong ito at lalo na tayo ay nasa digital age, laging mag-ingat sa mga taong nakikilala sa social media sapagkat kayang-kaya at napakadali ng gawa ng mga peking dokumento para manloko ng ibang mga tao. Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ka ba sa sinabi ng isang netizen na kung walang maipakitang dokumento na magpapatunay ng kanyang tunay na kasirian o pangalan at walang maipakilalang pamilya, dapat kang magduda. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.